You know, ang word na magtutom o be faithful, imuna sa Hebrew word. It signifies deep faith. Nagapahayag kasing dalo mo nga pagtuo sa iya. Dasa mo na gayang ginasiling ko nga unilateral because this time, dalom na imo pagtuo. Ang imo nga pagkamatutom, wala nakadipindi sa pagkatutom sang imo tupad. Loyal. Biskan magkainano, ang ina nga tao loyal ya. Biskan may makita sa nga sitwasyon o kung diferensya, ang ina nga tao loyal sa gihapon. He or she is being committed to be loyal and trust, especially in relations to God. In our responsibilities to others. It goes beyond mere belief. Amunin siling draya nga kung ikaw Kristiyano, this is not just religiosity. It goes mere belief. This time you are showing it in action. Kung ano ang pagiging Kristiyano sa workplace, sa marketplace, sa schools, o kung sa diin ka man ginassign sa Ginoo, or even sa church, pagiging matutom is ebidensya kaayo na sa isa ka tawo nga may dalom nga pagtuo, may pagsalig. Kay kung biskan ang tupad niya daya sa obra, huwag nagahimo sang insakto, ikaw ya, tungod matutom ka kay Lord, you're doing it right. Gupangawat sila, mangawat man ko eh. Amo na ning uso karon kawatay. Inablang ko sa gobyerno pa, di ba? Kadako sang budget, pag-abot sa dalom, gamay-gamay na lang. Garabing pudpurana. You see that? Pero pag ikaw, Kristiyano that are being assigned to that particular area, position, profession, be faithful. Imuna, that means you are showing now your deep faith, your reliance unto God, your seriousness before God, nga kung ano man ang ginhatag mo, ano man ang ginintrust mo, gintutuman mo na yan. Wala ka gabisyo. Wala mo ginabisyuhan. Hello? Wala ka gabisyo, wala mo ginabisyuhan. Tutok ka sa kung ano ginsalig sa imo sa Ginoo. Kay bisan pa ano kadako, ano pa ka-promising sang life mo, ano pa kadamo sa natipon mo, hindi bala pagtutumi ang bagay nga gin-entrust sa imo sa Ginoo, madula lang ang tanan. Apektadong pamilya mo, apektado trabaho mo, apektadong maing lawas mo, apektado ang relasyon mo kay Lord. And then magabot ang time that everything just gone, nothing. And then maghanduraw na lang ta pila ka adlaw, kanugo no, sadto. Dapat ang kabuhi naton ay paganda ng paganda. Dapat padayon, nga man, gintutuman mo na this time, tutom. This time, biskan dako na ako negosyo, dako ng taas ang ako ng ranggo, alam na ko kaayo, no? When it comes to God, I trust you, Lord. Ikaw ang una sa lahat sa kabuhi ko. I will seek you always, God. And then I can say to these things, stop! Unahon ko ya ang akong Ginoo. Yes? Kaya kung kisa, pag grabe ng aton position, grabe ng aton businesses, grabe ng aton mga connection, is non-negotiable dapat sa mga matutom nga alagad sa Ginoo ang iya pagdayo, pagsimba, kag pagpamati sang pulong niya. Pauntata na sila da, pahulata na sila, bahala na madula ang 1,000 mo. Kaya ginpromisahan ka nga, sige, 500, 1,000 na. Basta hindi ka lang magsimba. Pero tandaan mo ito, kung kisa, sobra mga pangyadi sa 1,000. Pagkasunod nga adlaw, perdi ka 5,000, 10,000, 20,000 pa. Pagtutom kay Lord, sigurado ka sa future mo nga protektado niya. Amen! Inablang hindi kayo mationg, hindi kayo mahaylo. Basta tutom ko yan. Biskan ginasaot-sautan ka na ni Delilah, hindi ka mahaylo. Amen! Biska gina-offeran ka na sang 30 pieces of silver kaangay ni Judas, hindi ka mahaylo. Why? Because you are steadfast when it comes to your commitment to God. Ang rason kung nga okay ka karon, blessed ka karon, is because of Him. So why is it that you are going to compromise for just an overnight? And then, kay maipikto na sa imo, you are asking, why, Delilah? Or, let's say, mahikog na lang kay ti. Ang outcome sa atong ginihimo, hindi insakto.
May ibang mga tao nga sobrang nga kahuya, kakulba, nga hindi mabaton ang ginhimo niya. You know, mahikog or something like, you know, we wanted to end up our life because, you know, hindi karapat-dapat, hindi insaktong ginhimo naton. Being steadfast is resolute ka nga hindi kagidya mabakal sa imo katutom kay Lord. Non-negotiable siya. Pagpahuway ka sa panahon nga ginatudloan ka sa Ginoo, magpahuway. Pagpamati ka sa mga tion nga ang Ginoo nagasiling pamati. That's why in the book of Revelation, he who has an ear, let him hear what the Spirit of God says to the churches. Nga ato man importante ang pagiging matutom. Siling ko sa inyo, biskan ikaw gabagabaga sa paghigugma. Siling pa sa book of Proverbs, verse 6 of chapter 20, it says, many claim to have unfailing love. Grabe sa paghigugma. Hindi mabangbang. Pero testingib lang, hindi ka mangin matutom. May mga tao nga grabe sa paghigugma sa isa ka particular nga tao. May mga Kristiyano nga grabe ka in love sa kay Lord. Purti ka init kay Lord. But try to erase on that equation ang pagiging matutom. Kay biskan pa ikaw nagabagabaga sa nagligad, mabugnaw ka. Mapatay kita like the church of Sardis, like the church in Ephesus. Nasa din, nagbagabaga. May reputations of being alive, pero in the sight of God, dead. Dahil lainggid yan nga nag-decide ka nga magiging matutom. Sino ang makakita, sinang matutom na tao, nga biskan pa garabi ang tentasyon, ang problema, ang kabudlayan, you know, ang benepisyo, pero hindi niya diya pag-ibaylo ang iya katutom kay Lord, iya nga relasyon kay Lord. Muna dapat kita